Kinokonsidera ng mga otoridad ang paggamit ng floaters sa pagpapalutang ng lumubog na tugboat sa Botolan sa Zambales. Pinangangabahan pa rin ng mga residente ang posibleng pagtagas ng karga nitong 15,000 litro ng diesel, bagamat wala pang bakas ng oil spill sa ngayon. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng malalakas na hampas ng alon, pilit na lumangoy ang mga salvage worker na ito para makaligtas sa nagangalit na dagat. Kinailangan pang gumamit ng backhoe sa pag-rescue sa ilan sa kanila. Ang mga salvage worker ang nakuna ng video habang tumatalon sa palubog na MTAG SL Suwal 1 sa Botolan, Zambales kahapon ng umaga. Sa tulong ng mga tauhan ng Coast Guard, ligtas nilang narating ang dalampasigan. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang hirap na pinagdaanan. Ngayong araw, narating namin ang lugar malapit sa pinaglubugan ng tugboat. Kapag panahon ng habagat, ganito daw talaga kalakas ang alon dito sa baybayin ng Botolan, Zambales. Pero kung malakas ang alon ngayong araw, di hamak na mas malakas daw ang alon kahapon. At isa yon sa mga nakikitang dahilan ng paglubog ng tugboat na may kargang libo-libong diesel. Nagsimula ng magsagawa ng water sampling ang Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources. Sa ngayon, wala pa namang nakikitang bakas ng oil spill mula sa tugboat na may kargang 15,000 liters ng diesel. Pero aaraw-arawin daw ang pagsusuri. Kung meron tayong matitrace dito na oil spill, bawal po talagang maligo kasi makakaano po yung sa balat or sa health ng bawat maliligo dito sa dagat nito, sir. Ang mga residente ng Botolan, lalo na yung mga umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan, hindi maiwasang mangamba. Baka magkaroon ng oil spill, apektado ho kami rito dahil siyempre yung mga isda, yung mga kapitbahay namin dito. Dapat gawin talagang nila yung tanggalin yung lumubog na tugboat. Nandoon talaga ang problema. Sabi ng Coast Guard, hindi naman daw lubhang mapanganib ang diesel na non-persistent oil, umabilis na kumakalat at nag-evaporate kapag na-expose. Di tulad ng ibang langis gaya ng bunker fuel na kumakapal kapag nahahaluan ng tubig at tumatagal sa kapaligiran. Still, we consider that as foreign doon sa dagat and it would create mga untoward siguro sa repercussion doon sa mga naninirahan sa dagat. Kaya prioridad ang pag-alis sa lumubog na tugboat. Kabilang sa mga paraan na kinukonsidera ang pagpapalutang sa tugboat gamit ang mga floater. Maglalagay ang mga eksperto ng inflatable bag o pontoon sa ilalim at gilid ng tugboat. Kapag pinalubuhan ng mga ito, lumilikha ito ng lakas na mag-aangat sa barko patungo sa ibabaw. Saka naman isa-siphon o tatanggalin ang laman nitong diesel. Ang problema dito sa lugar na to, sir, bumababa yung lupa galing bundok, so may posibilidad na matabunan. Kaya dapat magawa natin yung salvage operation na yan sa lalong madaling panahon. Yun nga lang, masama pa rin ang panahon, kaya hindi pa makapagsagawa ng underwater survey para sana mapag-aralan ang posisyon ng tugboat. Nag-try kami kahapon na pasukin yung barko, kaya lang ang problema hindi na rin makita, murky yung tubig, parang hindi rin maganda na isugal natin yung buhay ng mga nagda-dive. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.